Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Attorney Rowena Guanzon. Sabi niya, may lead na daw ang NBI sino kukunin na assassin. Si John Wick ba? Nakahanap na naman ng isa pang Madriaga. So ito, sa hearing sa Kamara ngayon, sa impeachment ni VP Sara, nandun ang NBI nagsasalita na. At yun nga, ang laman ng testimonya is meron nang natukoy sino yung assassin na pwedeng, posibleng inutusan, hinire, binayaran ni VP Sara para igurgur yung tatlo na sinasabi niyang ipagurgur ni BP kung siya ay magurgur. So, again, nakikita ko na this is another Madriaga. I don't know, resulta mamaya dahil ongoing pa yung pagsasalita. Kung meron bang papangalanan, suspense. Siguro kung meron man, doon na nila i-present sa impeachment trial. Kung meron man. Kasi sabi ng NBI, very real daw ang threat. Kailan? That was November of 2024 nung binanggit ni BP Sara yan. So, November. 2 years na may git, di ba? November 24, 25. Kung talaga pang real yan, ano naman ang kapasidad ni VP Sara na gawa ng ganyang threat na ang pinaka-the best na mga sundalo natin sa armed forces at sa mga pinaka-the best na police nandyan sa Presidential Security Command. Napaka-imposible na magawa yan ng isang vice president na siya mismo ginigipit. Halos nga tinatanggalan na siya ng mga security tapos ganyan pa. O isa pa, kung talagang real, totoo, sinampahan na yan ng NBI. Si BP Sara, ang NBI nag-file ng complaint sa Department of Justice. Noon pa, kung kasagsagan ng issue na yan, bakit hanggang ngayon, ang prosecutor, wala pa ring resolusyon? Kaya mas maganda ba sana kung may resolusyon na yung prosecutor para malaman natin kung na-indict ba si BP Sara or na-dismiss yung kaso. Kung na-indict siya, balang korte na mag-trial. Wala man. Wala rin, hindi rin natin alam kung ibinasura na ba o hindi. Ngayon na naman nila binuhay yung issue na yan kasi nga, impeachment. Grave threat. Ano daw yan? Sigurado daw yan na pagtataksil. Pagtataksil sa bansa. Yung pagbantahan mo ng buhay ang Pangulo, ang First Lady at Speaker of the House. So, observation ko lang ito, it's talagang napakalaking sarsuela itong ginagawa ng Committee on Justice. Agree ako sa sinasabi ni dating Supreme Court Justice Adolph Ascuna na nakikita nitong mga kongresista na matatalo sila sa trial because they don't have the numbers. So, lahat na lang ng pwede nilang ilalabas na nila dahil nasa teritoryo. Dito yung pinaka-the best na venue o platform para masira nila si VP Sara. Kaya ito, kung ano-ano na lang ang mabuti nga na lang yung BIR box.
nag-isip ang mga kongresista na hindi i-open. 38 members nagsabi no, wag i-open. 6 lang yung pumabor na i-open. So at least I don't know kung natakot pa sila doon sana. Kasi sinampahan na ni Attorney Mans Carpio ang AMLAC, ang Bangko Sentral, at 4 na kongresista yung ginawa nila yung AMLAC revelation, yung total cash flow or total bank transaction. Sampa na. So ito, I believe, may epekto yung pagsampa ni Attorney Mans Carpio ng kaso. Kailan kung i-open nila yon, I don't know kung meron pang ma-prove nila. Sabi nga ni Congressman Lordan Suwan is, there's nothing to prove. Kasi walang correlation yung income tax return at saka yung mga grounds for impeachment. Malayo. So ano lang ito? Gusto nilang siraan, palabasin na si VP Sara, kanyang husband is sobrang yaman, na yung nilabas nila na 6.7 billion pesos na cash flow in and out sa bangko for 20 years. Masyado nilang minamaliit ang intelligence ng Pilipinos. Pinapaniwala nilang taong bayan na ganon kayaman si VP Sara at saka si Attorney Carpio. Biruin mo yan, 6.7 billion. Mas mayaman pa. Ang yaman, ang net worth ni PBBM is only 1.4 billion. Ang net worth ni Martin Romualdez is 3.6 billion sa SALN. Si VP Sara, 88 million lang, napakaliit. Kaya lang, nang dahil sa AMLAC revelation na ito, pinapaniniwala nila na 6.7 billion ang yaman ng mag-asawang Duterte na hindi naman totoo. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano ang natagaan na mo gyero so mag-atop na ni Karo. Pitong ko, tura bas ko sino din eh. Hagi na yung pinamalit ko na nagahar na yan at itiyo. So muna ni ang gitukod ni Ante nga pag-atopan karon. Ba't ano yan, man ko? Yung sa tumawag ng batangas, pinalunggab ka yung mga bata. Mababa, manabalay. Siguro, patuway. Ang nagipanaw sa... Ano ko ito ah? So dugay na gid ni ang balay ni Ante nga gitukod kay ang silupin nga yang giatop na nga gisi na gyud. Kubahay kita. Hoy. O karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatagan og gyero si Ante. Salamat sa Ginoo sa nagahatag sa sin nga nakatop na gid ko nga dugay na gid ni. Walo na kabulan ni aya na atopin. Ako na yung gimuan. O si ikaw na Ante ani ang nagpatukod sa imong balay, ikaw na ang nagtukod Oo. ani. Ako na. O si Ante daw ang nagpatindog sa iyang balay ani. Hindi na makuha ako bana. 8 ka bulan sa imong pagpatindog sa imong balay Ante bago pa karon na atupan ni. Bago pa. Pud manggod sa kalisod. Busa wala ayap pa nila atopin sa pangayo na mo sa
Salamat kayo ante. Salamat.